Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan tinulungan ni Julius si Will na ma-master ang kanyang abilidad sa paggamit ng kanyang whisk. Si Cruz naman ay nakabantay sa kanila, at sinabihan niya ang mga colorless na high mages na pigilan sila sa kanilang training. Si Julius ay nasa bingit na ng kamatayan habang kaharap ang mga colorless, ngunit biglang dumating si Will Surfort at tinulungan niya itong makaligtas. May bigla namang isang witch ang nagpakita kina Will at Julius, at nais nitong maging estudyante ang dalawa nating bida. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 35. Bago natin simulan ang susunod na chapter, ay gusto kong ipaalam sa inyo ang X-World. Ang X-World ay isang app na nasa Google Store at maaari kang kumita habang naglalaro ng mga games nang walang nilalabas na pera. Sa inyong paglalaro ng iba't ibang games na nasa loob ng X-World app, ay maaari kayong kumita ng build token na pwede nyong mai-convert into USDT na maaari nyong i-withdraw sa inyong mga bank account or GCash. May mga napakaraming games ang pwedeng pagpilian, at ang lahat ng mga ito ay mayroong reward na build token. Gamitin ang promo code na HARASUI sa referral code at makakakuha kayo ng additional build tokens. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-click nyo na ang link na nasa description para ma-download na ang X-World app at simulan nyo ng kumita habang naglalaro. Nagsimula ang chapter kung saan nagpakilala si Ceredwen kina Julius at Will Surfort. Sinabi din nito na dapat akong magpasalamat sa inyo sa pagpapakita ng isang napakagandang pagtatanghal ng kabataang drama, kapalit ng magandang tagpong iyon, maaari nyo ba akong payagan na maging inyong guro? Nagulat si Will sa sinabi ni Ceredwen sa kanila, habang sinabi ni Julius na narinig ko na ang pangalan na yan dati. Siya ay isa sa mga 7 wonders ng Academy kasama ang mga Watchers. Sabi ng mga tao, dinudukot niya ang mga estudyante sa gabi, at ginagamit sila sa kanyang mga mahiwagang eksperimento. Tinatawag nila siyang Iron Witch. Sinabi ni Ceredwen na iyon ba ang sabi nila? Huwag kayong maniniwala sa mga chismis, mga bata, naghahanap ako ng mga interesanteng estudyante para turuan, at gabayan sila, at kayong dalawa ay talagang nakakainteresante. Sinaad naman ni Will na gusto mo kaming hubugin at gabayan ba? Sinambit ni Ceredwen na oo, baka hindi ninyo napansin, pero matagal ko na kayong pinagmamasdan. Napaisip naman si Julius at sinabi sa kanyang isipan na pinagmamasdan niya kami. Parang hindi ko nga siya kailanman nakita. Bigla namang sinakay ni Ceredwen ang dalawa, kasama ang pusa ni Will sa kanyang witch's broom at sinabi, na ikwento ko sa inyo ang mga detalye mamaya, umalis na tayo. Kung magtatagal pa tayo dito, dadating na ang mga tauhan ng institusyon. Makisama na lang kayo at hayaan yung malinlang kayo kahit sa sandaling ito lang. Matapos magsalita ni Ceredwen, ay nagpatuloy na ito sa paglipad patungo sa kanyang lugar. Nang makalapag na ang mga ito, ay may isang pader ang bumukas, at isang pinto ang nagpakita. Sinabi ni Ceredwen sa dalawa na maligayang pagdating sa aking payak na tahanan. Huwag kayong mahiya, gawin ninyong parang bahay ninyo ito. Nang makapasok na sila sa bahay ni Ceredwen, ay pinagluto niya sina Will Surfort at Julius ng maraming pagkain, na ikinagulat ng dalawa dahil sa bilis nitong maghain. Sinabi ni Ceredwen na gabing-gabi na, pero bakit hindi tayo umupo at maghapunan? Magugustuhan ninyo ang aking lutong bahay. Sinaad ni Julius na sino bang may gustong kainin ang anumang niluluto ng isang kain na hinalang mangkukulam na katulad mo. Sinambit naman ni Will Surfort na hindi na ako magpipigil pa. Umupo ito sa harapan ng napakaraming pagkain upang magsimula na siyang kumain. Ikinagalit ni Julius ang pagkain ni Will at sinabi na anong ginagawa mo, estupido ka. Si Kiki ay kinakain din ang pagkaing inihanda ni Ceredwen, habang sinabi ni Will Surfort kay Julius, na sabi ni Kiki ay ayos lang kumain, at sapat na yun para sa akin. Kinausap naman ni Julius si Ceredwen at sinambit, na sige, sabihin mo sa akin, mangkukulam, anong klaseng lugar ito sa Torre. Sinabi ni Ceredwen na ito ay isang lihim na kanlungan na ginawa ni Krilwi Sera na nakatago dito sa unang palapag, hiniram ko ito pansamantala, syempre, may permiso ito. Ang aking apprentice ay talaga namang kaakit-akit, hindi ba? Ang tinutukoy niyang apprentice ay si Krilwi Sera, ang naging kaklase noon nina Professor Wertner at Professor Edward.
Sinabi ni Will na siya ang iyong apprentice. Nagtataka ako pero hindi rin ganun ka-surprised. Sinaad naman ni Julius na kaya pala laging hindi siya seryoso, ikaw ang dahilan. Sige, sunod na tanong, ano ang plano mong makamit sa pamamagitan ng pagsasamantala sa lumat mangmang na ito? Bigla namang huminto si Will sa pagkain at kinausap si Julius. Sinabi nito na Julius, iniligtas tayo ng babaeng ito kanina, at siya ang guro ni Krilwi, hindi ba't sapat na iyon para makuha niya ang ating tiwala? Sinabi ni Julius na hindi ba't magiging mabuti kung magkakaroon ka ng kaunting pagdududa sa mga tao. Maaaring isa siyang assassin mula sa institute na nagkukunwaring kakampi natin. At kahit hindi siya ganon, anong makapangyarihang mage ang mag-aalok ng tulong ng libre? Baka totoo ang mga sabi-sabi. Paano kung tayo ang magiging paksa ng susunod niyang eksperimento? Nagsalita naman si Ceredwan at sinabi na napakahirap nga naman, karaniwan, ang hindi pagtitiwala ay tanda ng isang mahusay na mage, pero ito'y labis na, tingnan ninyo, mga bata. Sa isang iglap ay may napakaraming magic circle ang nagsilabasan sa kanilang paligid na ikinagulat nina Julius at Will. Sinabi ni Will sa kanyang isipan na paano niya naipatawag ang napakaraming magic artillery, at lahat ay walang chanting. Hindi ko man lang nakita siyang ginagawa iyon. Sinaad naman ni Julius sa kanyang sarili na nagawa niyang mag-conjure ng artillery para sa bawat elemento maliban sa light. Paano nangyari iyon? Isa ba siyang multo? Sinabi ni Ceredwan sa dalawa na kung nais ko, maaari ko kayong pabagsakin sa loob ng 2 segundo, maaaring hindi ito ang pinakamagandang paraan para patunayan ang aking sarili, pero baka makumbinsi nito kayo na bigyan ako ng benepisyo ng pagdududa. Magtiwala kayo, kung mayroon man akong masamang intensyon sa inyo, kanina ko pa kayo kinain ng buo. Mukhang napaisip si Julius sa sinabi ni Ceredwan, ngunit medyo naiinis ito, habang si Will Surfort ay patuloy na napapahanga kay Ceredwan, dahil sa isang iglap lang ay naalis niya ang lahat ng magic circle. Sinabi ni Julius, na sige, sabihin mo na, ipaliwanag mo kung ano ang gusto mo kay Will, kung hindi mo ako bibigyan ng malinaw na sagot, kalimutan mo nang maging guro niya. Nasisiyahan si Will sa pag-aalala ni Julius sa kanya, habang sinaad ni Julius, na huwag mong isipin na nag-aalala ako sa'yo, Mangmang. Ako ang gumagamit sa iyo. At hindi ako papayag na basta na lang agawin ka ng isang kain na hinalang mangkukulam, nang hindi lumalaban. Hindi ako mabait, huwag mong pilitin akong ulitin pa. Sinabi ni Ceredwan, na sige, ang iyong kagustuhan ay aking ibibigay. Ang una, may kaunti akong kaalaman tungkol sa Whis. Hindi inasahan ng dalawa na may alam ang witch sa kakayahan ng ating bida, habang patuloy naman itong nagsalita. Sinabi nito na isa iyon sa mga dahilan kung bakit ako pumunta sa inyo, naisip ko na baka maaari akong makatulong. Ikalawang dahilan, alam ko ang ilang saloobin sa institute. Isang puwersa sa loob ng organisasyon ang sumusubok na pabagsakin ka Will, sa hindi ka nais-nais na paraan. Sinaad ni Will Surfort na sa salitang puwersa, ang tinutukoy mo ba ay si Cruz? Inilipat ang scene sa kinalalagyan ng punong guro ng Upper Institute na si Cruz. Sinabi ni Cruz sa kanyang kasama na wala bang palatandaan ni Will Surfort o ni Julius Rinberg. Ayon sa mga ulat, mukhang may isang hindi kilalang entidad na nakialam habang sila ay hinuhuli. Iniutos ko sa iyo na magsagawa ng masusing paghahanap para sa kanila agad. Walang record ng kanilang pag-alis sa log ng unang palapag. Ibig sabihin, nandito pa sila. Hanapin mo sila ngayon din. Ang kausap ni Cruz ay nagngangalang Charles, at siya ang Deputy Paramount ng Upper Institute. Sinabi ni Charles kay Cruz, na Cruz, maaari ba kitang tanungin? Bakit mo haharapin ang galit ni Grand Mage Elfaria para lang mahuli si Will Surfort? Sinaad ni Cruz na hindi ko maaaring hayaang makuha siya ng mga war-crazed factions ng Tore. Ang paggamit ng kapangyarihang hawak ng Whis ay dapat maging epektibo at masusi. Katulad ng Mage Killer. Ipinakita na ang bangkay ng halimaw na tinalo ni Will sa Terminaria incident ay nasa kanila. Sinabi pa ni Cruz na hindi ko alam kung anong katawan ang gumawa nito, pero ang bisa ng Mage Killer ay tiyak na napakalakas. Isang sandata na maaaring gawa ng maraming ulit at gamitin ng mga simpleng halimaw, na kayang gawing handa sa labanan kahit ang mga pinakamahihinang mage. Ito ang rurok na dapat pagsikapan ng ating mundo, ang lakas ay nasa bilang, ang pagiging epektibo ang maghahari,
kahit ang kapangyarihan ng isang makapangyarihang lima, ay hindi makakatayo laban sa celestial host, ang kailangan natin ay hindi isang nag-iisang supreme being, kundi isang pantay-pantay na kahusayan. Isang araw, sino man ay magkakaroon ng kakayahang gamitin ang whisk, ang paggawa ng kinakailangan upang makamit ang araw na iyon ay mahalaga, sigurado ako doon. Ang susi upang makamit iyon ay nasa kamay ni Will Surfort, kailangan natin siyang sakupin at buksan siya upang matuklasan ito. Pinagtataga ni Cruz ang katawan ng halimaw na ikinabahala ni Charles. Sinabi ni Charles sa kanyang isipan na ito ang bahagi ni Cruz na hindi alam ng mga factions o ng Magi Evander dahil paano nila iisipin na siya pala ay isang baliw na dissector. Ipinakita na kinuha ni Cruz ang puso ng halimaw na tinalo ni Will noong Terminaria. Matapos mahawakan ni Cruz ang puso, ay bigla niya itong sinira gamit ang kanyang kamao at sinabi kay Charles, na ipaalam sa mga factions na ang Mage Killer Strategies, ay malapit nang maging handa para sa pagpapatupad, mayroon na akong magandang kaalaman tungkol dito ngayon. Habang gulat na gulat si Charles sa ginawa ni Cruz, sinabi nito sa kanyang isipan, na kung malaman ni Grand Mage Elfaria ito, ay katapusan na ng Institute. Patuloy namang nagsalita si Cruz at sinabi, na ang susunod na misteryo na dapat lutisin, ay ang whisk. Ibinalik naman ang scene sa lugar ni Ceredwan. Sinabi ni Ceredwan sa dalawa, na sa totoo lang, plano ko sanang manood habang binubuksan mo ang mga bagong horizon gamit ang iyong kapangyarihan, sa kasamaang palad, naging sobrang seryoso na ang mga bagay para manatili akong tagapanood. Ngunit wala akong balak na gawing ginipig ka, kumbaga, kaya naman pinili ko ang sandaling ito para tulungan ka. Habang nakikinig si Will Surfort kay Ceredwan, ay kumain na si Julius, at nasarapan ito sa inihanda ng mangkukulam sa kanila. Sinabi din ni Ceredwan, na may konting pakiusap din mula kay Elfaria, para lang maging malinaw. Ang Alvis Lina pala, ay humiling kay Ceredwan na tulungan silang dalawa. Sinabi ni Will, na si Elfie, ay humingi ng pabor sa iyo para tulungan ako. Sinaad ni Ceredwan, na oo, ayan, tapos na ang lahat. Ngayon, kung ano ang pipiliin mong gawin sa impormasyong ito ay nasa iyo na. Si Julius ay natapos ng kumain, at bumulong ito na maraming salamat sa masarap na pagkain, habang sinabi ni Will sa kanya, na Julius, nagtitiwala ako sa kanya, o sa halip, gusto kong magtiwala, hindi ko iniisip na nagsisinungaling siya sa atin, at may kakaibang pakiramdam ako, na para bang matagal ko na siyang kilala. Sinabi ni Julius, na gawin mo ang gusto mo. Sige, alisin mo na ako at lumipat ka sa sinumang sa tingin mo, ay makakatulong sa iyo na maabot ang gusto mong marating. Naiintindihan ko, hindi naman ako nagbabalak na tulungan ka magpakailanman. Hindi naman inasahan ni Will ang sinabi sa kanya ni Julius, dahil hindi niya ibig sabihin na umalis siya sa kanyang tabi. Natatawa si Ceredwan sa ginagawa ng dalawa, habang sinabi niya sa kanyang sarili, na aba, mukhang magkaibigan talaga sila, may pakiramdam akong magiging mahusay silang grupo. Idiniin ni Julius ang kanyang daliri sa noo ni Will at sinabi, na makinig ka sa akin, Mang. Hindi ko ito ginagawa para maging mabait. Sinasabi ko sa iyo na subukan mo dahil maaaring mas epektibo ito. Humingi naman ng tawad si Will kay Julius at sinabi din nito, na maraming salamat sa iyong kabaitan Julius. Nilapitan ni Ceredwan ang dalawa at sinabi, na sige. Ngayon na nagtutulungan tayo, panahon na para palakasin ka sa pamamagitan ng ilang training. Ceredwan style. Handa ka na ba? Sinabi ni Will habang namumula ang kanyang pisngi, na yes ma'am. Sinaad ni Ceredwan, na magaling, ngayon, dumiretso tayo sa trabaho. Tanggalin mo ang iyong pang-itaas. Naguguluhan si Will sa nais mangyari ni Ceredwan, ngunit wala naman itong pagpipilian kundi sundin ang pinapagawa sa kanya. Sinabi ng topless na si Will Surfort, na pasensya na, pero may dahilan ba kung bakit kailangan kong mag-topless para sa training? Sinaad ni Julius, na ikaw na masamang mangkukulam. Alam ko talagang may kakaibang tinatagong sikreto ka. Sinambit naman ni Ceredwan, na huwag kang mag-alala, hindi ako masama. Tinitiyak ko sa iyo, na may dahilan kung bakit pinahubad ko siya. Ngayon, maging mabait ka, Will, at alisin mo ang iyong mga kamay. Sinabi ni Julius, na ang iyong nakakadiring pag-uugali ang nagsasabi ng iba. Nakikita kita sa kung sino ka, kasuklam-suklam na. Napahinto sa pagsasalita si Julius, dahil sa nakita nitong mga peklat sa katawan ni Will Surfort.
Sinabi ni Julius sa kanyang sarili na ano ang mga marka sa buong katawan niya. Mga peklat ba ang mga iyon? Nakarinig ako ng mga sabi-sabi tungkol sa ginawa niya para makapasok sa tore, pero ito. Ilang beses na bang pinagdaraanan niya ang pagdurusa para makarating dito? Sinambit ni Ceredwan kay Will, na Will, maaari mo bang sabihin sa akin ang pinagmulan ng peklat na ito sa iyong likod? Hinawakan ni Ceredwan ang peklat na nasa likuran ni Will, habang sinabi ng ating bida, na kung tama ang alaala ko, sa tingin ko nakuha ko ito habang pinoprotektahan si Elfie noong bata pa kami. Sinaad ni Ceredwan na napakakakaiba, sa tingin ko nahanap ko na ito. Biglang tinapik ni Ceredwan ang likod ni Will, na ikinagulat niya, habang sinabi ng ating bida, na anong ginawa mo. Sinambit ni Ceredwan na naghahanap ako kung saan maaaring matatagpuan ang susi na magbubukas ng gate. Ito pa ang isang katotohanan para sa inyo, pinapanood ko rin kayong dalawa habang nagte-training. Ang pagtukoy sa pangangailangan na i-secure ang magic ay napakamatalino. At tama ang ideya mo na panatilihin ang magic at kontrolin ito upang makamit ang wish. Magiging kamanghamanghang mage ka kung medyo mas tapat ka sa iyong sarili, Julius, bagaman mahusay ka na sa kasalukuyan. Sinabi ni Julius, na tama na ang mga papuri, sabihin mo na lang sa akin na karamihan sa mga sinabi ko ay mali, kaya ko naman itong tanggapin. Sinaad naman ni Ceredwan na hindi, tama ka, si Will mismo ang sentro, at nakapag-ipon na siya ng magic sa kanyang katawan, pagkatapos ng lahat, ang dugo ng isang mage ng isang wand, ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hinawakan muli ni Ceredwan ang likod ni Will at sinabi, na ngunit ang katawan ni Will ay isang espesyal na kaso, dahil hindi niya kayang ilabas ang magic energy, ang kanyang katawan ay iniipon ito at iniimbak ito sa loob niya. Ang kanyang laman ay sumisigaw para sa isang paraan ng magical release, ngunit wala siyang magagawa kundi mag-ipon pa, habang ito ay kumakain mula sa mga panlabas na pinagmumulan. Napatanong naman si Will at sinabi, na ang katawan ko, ay nag-iipon ng magic. Sinabi ni Ceredwan na ang iyong gawain ay tingnan kung maaari mong kuhanin ang magic na nakaimbak sa loob mo, sa ibang salita, dapat mong matutunan kung paano maghanda ng mag-isa, iyon ang susunod mong layunin. Sinaad ni Will, na teka, hindi ko may handa ang aking blade ng walang magic mula sa ibang pinagmumulan tulad ng mga spell ni Julius. Sinabi naman ni Ceredwan na oo, pero hindi iyon ang buong kwento, hindi ba? Naranasan mo na ito mismo, ang pagbibigay buhay ng ibang kapangyarihan na hiwalay mula sa magic na nakahanda na. Ang gagawin natin ngayon ay ilapat iyon, sa pamamagitan ng paggising sa milagrosong kwento ng magic na nakasulat sa iyong dugo at alaala, makakamit mo ang isang bagong uri ng prime. Isa na magpapalaya sa iyo mula sa pangangailangan na umasa sa magic ng iba, isang prime pathos. Tinanong ni Will kung ano ang prime pathos, habang itinulak ni Ceredwan si Will at sinabi, na isang paraan ng paghahanda na kumukuha mula sa emosyon, iniisip, at nararamdaman. May mga usok ang lumalabas sa inaapakan ng ating bida, habang sinabi ni Ceredwan, na ngayon, ilalagay ko ang aking magic sa susi at ipadadala ka pabalik sa iyong nakaraan, pagdating mo doon, hanapin mo ang iyong pinagmulan, alalahanin mo ang iyong nakaraan. Nagbigkas ng incantation spell si Ceredwan, na Oathbind, itago ang tagapagdala ng Forbidden Sword habang siya'y nagbabalik sa kanyang nakaraan, keyhole reveal sa ngalan ng mangkukulam, ilahad ang kanyang kwento, may magic circle ang lumabas sa inaapakan ni Will Surfort, at sa kanya ding likod. Sinabi pa ni Ceredwan, na magtungo ka na Will. Ngayon, buksan ang taob historya. Ang inaapakan ni Will ay nagbukas, at ang kanyang kaluluwa ay nahulog pa ibaba, habang ang kanyang katawan ay nanatiling nakatayo sa tabi ni Ceredwan. Habang nahuhulog si Will, ay may nakikita itong napakaraming imahe ng kanyang nakaraan. Nang makarating na siya sa hangganan ng butas, ay naging bata si Will Surfort, at ito ay nasa isang gubat. May bigla namang isang batang babae ang papalapit sa kanya at sinabi nito, na Will, okay ka lang ba? Mapanganib ang kagubatan. Magiging ligtas tayo kung magkahawak kamay tayo. Napagtanto ng batang Will na ang kanyang kaharap ay ang kanyang kababata na si Elfie. Sinabi pa ni Elfaria na huwag kang mag-alala Will dahil po protektahan kita. Dito na natatapos ang chapter 35 ng Wistoria 1 and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.